Ngayong araw na nga namin pipinturahan nga itong pwesto nga na kinuha ko para nga sa itatayo ko ang negosyo. Mag-aalauna na nga to ng tanghali nung nakapunta nga ako dito nga sa pwesto nga na kinuha ko kasi ngayong araw na nga kami mag-uumpisa na magpintura. Medyo maaga nga dumating nga dito si kuya nga na magpipinturo nga nitong pwesto ko kaya talagang dali-dali nga ako nagpunta agad dito para nga masimulan na. Excited na nga talaga ako sa nalalapit na pagbubukas nga nitong tinatayo ko nga negosyo kasi talagang swak na swak nga to ngayon tag-init. Kahapon pa nga sana sisimulan nga itong pagpipintura kaso hindi nga natuloy kasi may mga nangyari nga na hindi inaasahan. Kaya nga itong mga pintura nga na nabili nga ni Mang Rhea talagang kahapon pa nga nandito nga sa pwesto na to at hindi pa nga nagagalaw. At pagkadating ko pa nga talagang hindi na agad nagpatumpik-tumpik to si kuya talagang sisimulan niya na nga daw ang pagpipintura. Color yellow nga na pintura nga yung pinabili ko kay Mang Rhea at ito nga yung gusto ko ang kulay na ipalagay nga dito sa pwesto para nga kakulay nga nitong page natin. At maya nga rin sinimulan na nga rin ni kuya pagpahid nga ng pintura nga dito nga sa pwesto nga na nakuha natin. At dahil hindi pa nga ako nakakatry nga na magpintura talaga sabi ko nga kay kuya kung pwede nga akong patry na magpahid-pahid nga dito. Kaso talagang nagugulo nga yung pintura ni kuya ka talagang tinigilan ko na para nga mas mapadali nga tong gawain niya. Nung una ko nga tong kinuha nga tong pwesto na to talagang pinag-isipan ko nga kung papapinturahan ko nga to o wag na. Nagagandahan na nga ako sa kulay nga ng pwesto nga na to kaso parang wala nga buhay kaya talagang sinabi ko nga kay mama na kahit maganda na nga yung kulay nga nito ipapapinturahan ko pa nga rin. At talagang pumayag naman agad nga si mama para nga rin daw mabago nga yung itsura nito kasi matagal-tagal na nga rin to nakatenga nga dito sa gilid nga ng restaurant namin. At dahil hindi nga medyo nagagandahan nga tong si kuya na nagbibintura dito nga sa pagkayelo nga nitong pintura nga na nabili nila Mang Ray kaya naman papapalitan nga nila itong nabili nila Mang Ray. Sinabi ko nga rin kay kuya na medyo hindi nga rin ako nagagandahan nga doon sa pagkayelo nga ng pintura nga na nabili nila Mang Ray kaya sabi ko ay palitan. Kaya naman agad-agad nga sila pumunta nga dito nga sa bilihan nga ng pintura at pinapalitan nga nila yung binili nga nila nung una. At kahit nga hindi nga ako kasama sa mga oras nga na to nung pinapalitan nga yung pintura talaga nagagandahan nga ako dito nga sa pintura na to kasi tignan nyo yellow na yellow. Ito nga yung kulay nga na ipapalit nga namin doon sa una nga naming nabili kaya naman sobrang ako nagandahan dito kasi talagang kakulay nga nito yung page ko. At habang pinapapalitan nga nila yung pintura si Mang Ray nga naman ay tinuloy nga itong pagpapapintura dito at sabi nga ni Mang Ray tatapalan na nga lang daw nito nung bago nga na pintura na pinapalit. Sayang nga daw kasi itong isang lata nga na nabuksan na nga na pintura kaya talagang pinahid na nga ni Mang Ray nga dito nga sa pwesto para nga tatapalan na nga lang nung bago. Pininturahan na nga lang ni Mang Ray nga itong buong harap nga nitong pwesto nga na nakuha natin at dito niya na nga lang inuubos nga yung isang lata ng pintura. At di rin kinalaunan dumating na nga doon sila kuya na may dalang ang bagong pintura at talaga sinimulan niya na nga agad na yung pintura nga to para nga makita nga kung gaano nga kaganda nga itong pinturang bago nilang nakuha. At talagang isang pahit pa nga lang ng pintura na nga na to talaga sobrang na nga ako nagandahan at sinabi ko nga na dapat pala ito nga yung una nga nilang nabili. May kita nyo pa nga lang dito nga sa video na sobrang ganda nga nitong pintura nga na bago nga nilang nakuha kasi tignan nyo sobrang tingkad nga ng pagkakayelo. At ito pa nga lang yung nagagawa talagang nakikita ko na agad na magiging maganda nga yung resulta nga nitong pwesto nga na pagtatayuan nga natin ng negosyo. At ipapakita ko na nga rin pala sa inyo kung ano nga yung mga nagawa nga dito nga sa loob nga ng pwesto nga nitong pagtatayuan nga natin ng negosyo. Nakabitan na nga ni Mang Ray nga ng mga nakarang araw nga ito nga pwesto nga natin ng ilaw pati nga ng saksakan. At talagang marami pa nga ayusin at ilalagay nga dito sa loob at talagang nag-iisip nga rin ako kung papalagyan ko nga ito ng aircon nga itong pwesto. Kaya naman mag-comment nga kayo at magbabasa nga ako sa comment kung bagay nga bang lagyan nga ng aircon nga itong pwesto nga na nakuha nga natin. At dahil nandito na nga rin kami sa tabi nga nitong aming restaurant talagang pumasok na nga ako sa loob at talagang nag-order na nga ako ng pagkain na pwede nga mamerienda nga nitong mga nagpipintura. At dahil sobrang sarap nga ng pansit nga namin dito talaga nag-order nga ako ng pansit para nga ito yung magawing merienda nga nila kuya. At pagkatapos ko nga umorder bumalik na nga agad ako dito sa pwesto at nagwalis-walis at naglinis-linis nga muna ako dito nga sa loob habang nagpipintura nga tong sila kuya. Wala pa nga ilang araw nga nung huli nga ako naglinis nga dito nga sa pwesto nga na to talagang sobrang dumi na nga agad. Marami nga kasi mga ginawa nga si Mang Ray nga dito nga sa loob nga ng pwesto nga na to kaya talagang dumumi nga agad kahit nga kakalinis pa lang. At maya nga lang ito na nga tatapalan na nga nila kuya nga itong unang ang pintura nga na ipintura nila na hindi nga maganda yung kulay. Binaba na nga rin namin nga itong pinakabintana kasi isa nga rin ito nga sa pipinturahan para nga mabilis na nga daw si kuya na magpintura at sunod-sunod na. Hindi pa nga nagbubukas at hindi pa nga natatapos na gawin nga itong pinakapwesto nga na pagtatayuan nga natin ng negosyo pero ang dami na nga nagtatanong at pumupunta dito kung kailan daw magbubukas. Di nga nila alam na mas excited pa nga ako sa kanila na magbukas nga itong negosyo nga na to kasi talagang sakto-sakto nga ito ngayon tag-init. At nung maya nga lang natapalan na nga nila kuya nga
nga yung una nga nilang pinintura. Tignan nyo, talagang sumobra nga yung ganda niya at talagang sobrang tingkad nga ng pagkaka-yellow. Talagang ang kuhang-kuha nga yung kulay nga na gustong-gusto ko nga talaga na maging kulay nga nitong pwesto nga na pagtatayuan ko nga ng negosyo. At kung talaga mapapadaan ka nga dito nga sa pwesto nga na to, talaga mapapatingin ka nga talaga dahil nga sa kulay niya nga kasi talagang sobrang tingkad. At ito na nga finally, natapos na nga rin ng pagpapintura at ito na nga ipapakita ko na nga sa inyo kung ano nga ang kinalabasan. So ito na nga mga kapudi, ayan, so natapos na nga rin sa wakas ang pagpipintura nga natin dito nga sa aking pwesto na pagtatayuan nga ng ating snowflakes business. So dito na natin siya tatay, ipapakita ko na sa inyo kung ano kinalabasan. So ito na, 1, 2, 3, share! At ito na nga, naipakita ko na nga sa inyo yung kinalabasan nga ng pagpipintura nga namin at i-comment nyo nga kung nagandahan nga kayo dito nga sa naging kulay o dito sa kinalabasan nga ng pintura. Amazing! Maglilitsyon nga kami ng ganitong kalaking pusit nga ngayong araw kaya talaga pinatawag ko yung mga kapatid ko kasi inaya ko nga sila na mag-boodle fight. Alas 3 nga nung hapon nung lumabas nga ako dito sa bahay kasi ngayong araw na nga kami magluluto nga itong nabili nga nila mamang napakalaki talagang pusit. Hapon nga kasi nag-chat nga sa akin si mama na meron daw siya nakita nagbibenta daw na napakalaking pusit. Nung pinitsura nga ni mama talagang wala nga akong ka-idea kung gaano nga ito kalaki pero nung nakita ko na nga talaga sa personal talagang nagulat ako kasi first time ko lang makakita ng ganitong kalaking pusit. At talagang hindi nga na siya malaki, talaga sobrang bigat niya nga rin na talagang kailangan mo pang gamitin yung dalawang mong kamay para nga babuhat nga yung ganito kalaking pusit. So ito yung ililitsyon natin. Ito kalaking pusit. Tara na, laki. Sa sobrang laki nga na ito, hindi nga namin ito pwede nga lutuin at parang nga gawin nga tanghalian. Kaya talaga naisipan ko na nga lang na ilitsunin nga ito at talaga mag-boodle fight nga kami. Pero managad-agad ko nga tinawagan yung mga kapatid ko at sinabi ko nga sa kanila na pumunta nga sila ngayon nga sa bahay kasi mag-boodle fight nga kami. At talaga namang nagulat ako kasi hindi pa nga kami tapos nga maglitsyon at hindi pa nga kami nakakapag-umpisa. Talagang dumating na nga agad yung isa ko ang ate. Kaya naman hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at inumpisa na nga namin na paglilinis nga nitong napakalaking pusit nga ito para maumpisa na nga namin siyang ilitsyon. At dahil first time ko nga lang makakita nga ng ganitong klaseng pusit at talagang hindi nga rin ako marunong maglitsyon, talagang pinatawag nga namin yung mga naglilitsyon nga dito sa amin para nga sila ngayon magluto nga nito. At talagang nakakagulat nga kasi talagang marunong na nga agad maglinis nga itong sila kuya nga ganitong kalaking pusit kahit nga first time nga lang nila maglilitsyon ng ganito. At di rin kinalauna natapos na nga rin sila kuya nga sa paglilinis nga ng ganitong kalaking ang pusit kaya naman agad-agad ko na nga rin kinuha nga yung lamesa kasi mag-uumpisa na nga doon sila kuya nga sa paglalaman nga dito. Agad-agad na nga rin inaayos nga nito nila kuya nga yung mga panglitsyon nga nila para nga mamaya talagang hindi na nga sila mahihirapan at dire-diretso na. Kaya naman nung naayos na nga nila kuya, agad-agad na nga rin nila kinuha ngayon nalinis nga nilang napakalaking pusit para dito na nga nila lalamanan. Meron na nga kasama nga si kuya na kanan kamay kaya nga ako yung kaliwang kamay niya at ako ngayon tagakuha ng mga kailangan nga nila sa paglilitsyon. At kinailangan nga rin dito nila kuya nga ng tanglad at buti na nga lang talaga meron ng tanim ngayong kapitbahay namin kaya naman agad-agad nga ako nakahingi. Agad-agad na nga rin hinahati nga ni kuya yung mga ilalaman niya nga sa loob nga na pusit para nga talaga mas lalong sumara. At habang abala nga si kuya sa paghahati nga ng mga ingredients, nandito naman ako at nanghiram nga ako dito ng hollow blocks dito sa kapitbahay namin na may ginagawa ang bahay kasi kailangan nga namin ito sa paglilitsyon. At maya-maya nga rin na-prepare na nga rin ni kuya yung mga ilalaman nga nila dito nga sa napakalaki namin pusit kaya talagang agad-agad na nga rin nila nilagay dito yung panglitsyon nga nila para maumpisahan na nga nila. Hanggang ngayon nga talaga nangingilabot pa rin ako, talagang hindi nga ako makapaniwala na talagang meron lumalaki ng ganitong kalaking pusit. At talagang na-imagine ko nga paano pag lumalangoy nga ako sa dagat tas meron dumikit sa akin ganitong kalaking pusit, talagang hindi ko nga talaga kakayanin. At talagang hindi pa nga ako sure kung may mas malaki pa ang pusit nga dito ka sa aming nabili kasi kung meron pa talaga mas nakakatakot. At bumalik na nga tayo dito nga sa paglilitsyon, maya-maya nga rin inahilagay na nga rin nila kuya yung mga pampalaman nga dito nga sa pusit nga na to at natahin na nga rin nila at pwede na nga itong ilitsyon. Kaya naman agad-agad ko na nga hinanda itong paglilitsyonan nga nila kuya para talaga mapabilis na nga sila at hindi na nga sila mahirapan. At talaga tinanong ko nga kay kuya kung matagal ba itong maluto or malitsyon pero sabi naman daw niya ay hindi daw kasi talagang hindi naman daw ito pwedeng lutuin daw na sobra kasi
suko na. Hindi naman totoo kasi katulad nga daw ng baboy na kailangan mo daw lutuin daw ng matagal para nga daw talaga maluto yung loob at lumambot. Ito daw kailangan daw talaga saglit lang. At maya nga rin dumating na nga rin itong isa kong ate at talaga sakto nga rin pagdating niya hindi pa nga rin naluluto ngayon nililitsyon namin kaya sinabi ko nga sa kanila na maghintay na nga lang sila. Saglit lang naman daw kasi ito maluto sabi nung naglilitsyon kaya talaga naghihintay na nga lang ako dito sa tabi kung anong oras nga itong maglilitsyon kasi magagabi na nga sa mga oras na to. At habang nandito nga ako sa tabi habang nililitsyon nga itong napakalaki nga namin pusit at talagang takam nga ako kasi talaga naamoy ko na nga talagang umiinom nga muna ako nitong nabili ko nga na instant buko juice. At talagang maya nga rin nawala na nga rin na sinagga ng araw talagang unti-unti na nga nagagabi at talagang unti-unti na nga rin naluluto nga itong aming napakalaking pusit. Kaya naman nung sinabi ka na naglilitsyon na malapit na nga daw maluto talaga agad-agad ko na nga ditong hinanda nga yung mga gagamitin namin sa boodle fight at naglagay na nga rin ako dito ng dahon ng saging. Natuwa pa nga ako dito nga sa nakuha ko nga na dahon ng saging kasi sa sobrang laki niya nga talagang saktong-sakto nga siya sa isang lamesa namin. At finally nga natapos na nga rin ang pagluluto nga nitong napakalaking pusit nga na to kaya naman agad-agad na nga rin inahon nga nito nila kuya at nilagay na nga dito nga sa lamesa. Kinuha ko na nga rin nga itong kanin nga sa bahay namin para nga mailagay dito at habang naglalagay nga ako ng kanin ito naman kuya ko talagang bugaw ng mga gamu-gamu. At doon ilatag ko na nga yung kanin nga dito nga sa aming pagkakainan agad-agad na nga rin namin nilabas nga ni mama itong mga prutas nga na to para talaga maging extra special nga itong aming boodle fight. Agad-agad na nga rin ni mama nga nilagay ng mga favorite niya nga na gulay na okra pati nga itong talbos. At ito na nga finally na ayos na nga namin ng lahat at ito nga pwede na nga kami mag boodle fight. At talagang excited na nga kami kumain nga dito kasi first time nga lang namin lahat nga nakakain nga ng ganito kalaking pusit. Nagdasal nga lang kami at agad-agad na namin hinati nga itong napakalaki nga nilitsyon nga namin na pusit para talaga makapagsimula na nga kami kumain. At talagang habang hinahati ko nga itong nilitsyon nga namin napakalaking pusit talaga sobrang lambot nga ng balat nga talaga napakadali niya nga lang hatiin. At nung nahihati ko na nga itong litsyon pusit talaga nagulat nga yung mga kasama ko kasi para nga daw ako naghati nga ng tokwa sa sobrang kapal nga daw nitong laman nga ng pusit. Malambot. Malambot. Ah, sarap! Tingin ako. Ay! Magyan ako. At talagang kahit nga wala kang ngipin, talagang pwede mo nga makain nga itong lechong pusit nga na to sa sobrang lambot. At hindi nga lang kami magbo-boodle fight nga ngayon, pati nga itong mga kasama nga namin dito nga sa bahay, para nga lahat nga kami at para hindi na nga kami kakain nga ng hapunan. At habang enjoy nga yung mga kasama ko nga dito nga sa lechong pusit, talaga nagpadala nga sa akin si Mami Jane ng Buen Camino Optical nga nitong napakasarap nga na ramen. Buti na nga lang talaga na-invento nga yung boodle fight no, talaga itong boodle fight talagang hindi ka lang mag-i-enjoy sa pagkain, talagang mag-i-enjoy ka rin kasi talagang sama-sama kayo ng pamilya nyong kakain. Para na nga rin kayo nagkakaroon ng pamilya nga ng quality time dahil nga dito nga sa boodle fight kasi talagang sa iisang lamesa kayong lahat ngay kumakain lahat. At talagang kahit sino nga talagang pwede nga mag-boodle fight kasi hindi naman porke na meron kayong mga lechon o mga bonggang panghanda sa boodle fight, talagang kayo lang ang pwede. Kami nga dati yung mga handa nga lang namin sa boodle fight namin, hotdog, itlog na maalat, pati yung mga talbos, ganun, talagang pwede na kayo mag-boodle fight kahit ganun lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung napapansin nyo na wala na nga kayong quality time na mga pamilya nyo, talaga meron na kayong kanya-kanyang buhay, talaga mag-arrange kayo at gumawa kayo ng boodle fight. At i-comment nyo nga kung kailan kayo gagawa ng boodle fight at akong bahala sa panghanda nyo. At nung natapos na nga kami nag-boodle fight, talagang uuwi na nga rin sila ate. Talagang sobrang ako nag-enjoy nga dito kahit nga saglit nga lang kasi talaga napagsalo-salo nga kami kumain nga lahat. Kaya na pang hinihintay nyo, mag-boodle fight na rin kayo. Amazing!